mas maganda, magpapalit ng pera sa money exchange or mag-withdraw sa ATM? Lagi nating tanong to kapag pupunta tayong abroad. So ngayon, gumawa tayo ng comparison. Pumunta tayo sa Thailand at 10,000 pesos yung budget natin. Isa sa pinaka-famous na papalitan sa Thailand ay yung super rich. Makikita din nyo, meron siyang buy and sell na rate. Ang gagamitin natin, yung buy rate. Kasi bibili sila ng peso di ba? So, ang sabi, ang rate niya is 0.51. Ngayon, i-multiply natin yung 0.51 sa 10,000 pesos natin. Ang magiging Thailand baht mo na makukuha ay 5,100 Thailand baht. Yan na yun. Pag-withdraw naman tayo sa ATM. Lahat ng ATM sa Thailand nag-charge ng 250 Thailand baht, okay? And ang mga bangko sa Pilipinas nag-charge ng fees, iba-iba yon, depende sa bangko. Kaya isa sa pinakamagandang gamitin na card ay ang GCash kasi wala siyang fees, kundi yung network lang na fees ang babayaran mo kasi standard nyo sa Thailand. Sabi sa GCash, yung October 26 na exchange rate nila is 1.81 peso is equal to 1 Thailand baht. So ngayon, yung 10,000 pesos mo, i-divide mo sa 1.81. Ang makukuha mo in Thailand baht ay 5,524.86 na Thailand baht. Ima-minus mo yung 250 na network fee. So ngayon, ang makukuha mo dun sa ATM mo, 5,274.86 na baht. Ngayon, i-compare natin. Kanina nagpapalit tayo, ang nakuha nating Thailand baht ay 5,100 at ngayon nag-withdraw tayo, ang baht natin ay 5,274.86. E di mas maganda mag-withdraw kapag malaki ang i-withdraw mo. Kasi kapag maliit ang i-withdraw mo, for example, is 1,000 pesos, lugi ka. Kasi meron ka pang 250 Thailand baht na network fee. Kaya kapag mag-withdraw ka, lakihan muna, itodo muna. Ganon. So, ito po yung table to summarize everything that I said. Okay? We hope this helps!